opisyalis ng barangay na kinakailangan na nilang lumikas, maalis na kanilang bahay? Tanongin natin si Mang Victor, nasabihan ba kayo ng mga barangay kagabi kung aalis na daw dapat kayo dyan o lumikas na kayo? Opo, sinabihan kami bago mag 7 o'clock, sabi niya, kung maaari maging alerto po kayo, sabi niya. Di, ang ginawa ko naman, binabantayan ko po yung tubig. Tapos, hindi hanggang ganun, hindi po ako. So, yun nga, ano? Iyan na sinabi lang, maging alerto. Tama ba yun? Oo, maging alerto sila. Sinabihan ba kayo na lumikas kayo? Hindi naman po, ang sabi lang po nung pumunta doon sa bahay, sabi niya, maging alerto lang, kailangan para maging ano. Yun lang po ang sinabi. Yun, sinabi lang daw sa kanila, Joel, ano? Maging alerto lamang sila. Pero, kakibat na rin naman yan, Joel, ano? Yung mga residente rito, magdamag sila ng bantay, kaya nga marami rin ang naroon ngayon sa clubhouse ng subdivision ng United North Fairview Homeowners Association. Yung kanilang chapel at yung kanilang clubhouse ay puno ngayon ng mga residente mula rito. Ang huling banggit nga sa atin ng kanilang vice president ay umaabot nga sa 850 families yung nandoon sa kanilang clubhouse at kanilang chapel. Kaya nga sana daw, Joel, ay mabigyan sila ng ayuda ng pamahalang lokal at ng pamahalang nasyonal. Particular nga yung mga relief goods, yung mga kakainin at isusuot ng ating mga kababayang nandoon sa area na yun. Kasi marami sa kanila, Joel, wala daw na isalbang gamit at na isalbang damit dahil nga sa napakalakas ng pagnagasa ng tubig, biglaan daw yun. Kaya hindi na raw sila nakapagligtas pa ng kanilang mga gamit, Joel. Iyan, nabanggit mo, nasa clubhouse yung evacuation site dyan sa mga nakalanta sa lugar na yan sa North Fairview. Pero may nakikita tayo sa iyong likuran, may marami pang mga bata. Bakit nariyan pa at hindi pa nandun sa evacuation site? Ang sinasabi nila lala sa atin, pag tinatanong natin yung mga bata, yung tanda, kahit yung mga nanay at tatay nila, gusto raw kasi nilang makita itong nangyayari dito sa kanilang area kasi umaasa sila na maaring humupa na yung baha, balikan daw kagad nila yung bahay nila at kung meron pang natira doon sa kanilang bahay sa gilid ng ilog ay may maisalba sila, may ma-repair sila para umaasa sila kasi lala no, nahuhupa na yung baha ngayong maghapon. Kaya nandito sila at tumitingin sila. Pero lala, itong mga bata dito, marami rin dito, pero mas marami yung nandoon sa mga evacuation center. Katulad na nga yung binabanggit ko na clubhouse at kanong chapel. Pero bukod dyan, meron pa mga ibang evacuation center, gaya nga nung para lang pang elementarya nitong North Fairview. Pero yun lala, medyo may kalayo sa kanila, kaya doon sila nagpunta sa clubhouse yung subdivision na malapit dito sa kanila, lala. Meron tayong nakitang rubber boat dyan. Hindi ba sila nag-aanunsyo na forced evacuation na para sa mga residente? Lala, yung gilid nitong Tuliahan River, no, dito particular sa North Fairview, sa Santa Lucia, doon sa Barangay Santa Monica, wala namang tao na dyan, ano. Yung mga nagpaparescue kasi merong mga area na hindi malapit sa ilog pero inabot na rin ang pagragasa ng tubig dahil nga sa sumobrang taas na yung tubig na nagagaling mula sa Tuliahan River, lala. Nabanggit mo kanina, nasa 800 na doon pa lamang sa clubhouse yung mga residente na nagpunta riyan. Ano ba yung mga pangangailangan nila? Sapat ba maaari yung damit, yung kumot dahil napakalamig ngayon? At pagkain yung mga nasa evacuation site yan? Lala yung binabanggit sa atin, ano, yung mga director ng Homeowners Association, sana raw mahatiran sila ng pagkain unang-una yan, ano. Yung sa mga bata naman at saka sa mga karamihan sa mga bata doon ay wala daw mga isusuot na damit at yung pangunahing pangailangan nila lalo na mamayang gabi na malamig, kumot at yung isasapi nila para doon nga sa kanilang higaan na medyo malamig kasi yung sahig dahil hindi kahoy yung kanilang higaan, lala. Okay, maraming salamat sa iyo at ingat ka dyan. Ian Cruz. Ian Cruz, ang nakakalungkot dito, lala. Dali sila ng convoy, ngayon pa lang sila nakakapagpundar ng gamit. Ito, nadali na naman sila ng panibagong baha. Kagaya nga si Mang Victor, sabi niya, suot niya daw yung damit na yun nung nagkaroon ng convoy. Ngayon daw niya sinuot uli, nangyari naman to parang malaundoy na sitwasyon sa kanilang pamilya.